Hello. All right, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At ito, maiba muna tayo. At ito kasi nagba-viral sa social media. At seems like na parang hindi na fair yung mangyayari dito. At hindi na patas ang pagtrato at lalo na sa justice system. Lalo na kung ang kalaban mo ay itong taong ito. Pero bago ang lahat mga kaplastik, may mga naipalabas na po na blind item si Sian Gaza mga kaplastik. Bago pa man ito nangyari, yung issue about sa ampaw. Mag-ano na kasi mga kaplastik, mag-Chinese New Year na this February. Kaya yung ampaw na yon ay may kalakip na pagsabog na kung saan ay makikita doon yung mga kababuyan ng kanilang pagkatao. Napilit nilang pinupush doon sa pobreng nila lang at binugbog nila that time mga kaplastik. So basahin natin yung blind item ni Sian Gaza na parang kinumpirma ng mga netizens na tugmang-tugma dito sa taong ito. Ang sabi dito, quote-unquote, Sian Gaza blind item for number 1, Beauty Queen. Yung ka-triple ni Beauty Queen starts with the letter S. Hindi natin alam kung sino yung letter S na yon kasi ang pangalan na allegedly na inaakusahan ay si Michelle D at si Rian Ramos. And letter R. Medyo tumama dun sa letter R. Bali magkakapatong si R kay S habang nakaupo si Beauty Queen sa mukha ni S. Tapos magka-holding hands naman si R and Beauty Queen. Para bang kumakanta ang ama namin. One time sa isang party, high na high si S. Nakwento niya sa mga kasama niya yung triple adventure with jowa and pageant winner kaya nakarating sa akin. Quote-unquote from Sian Gaza mga kaplastik. Kapag yung Beauty Queen kumakain ng, alam mo na, ng isang artista, does it make her a bisexual or tomboy? O pwede namang kumakain kahit straight. Ulat ni Sian Gaza mga kaplastik. So ang nangyayari dito, yung isa sa kanila ay lesbian. Hulaan nyo na lang po kung sino sa kanilang tatlo yon. Pero halos matik naman yun kahit na halimbawa itong babaeng ito na allegedly na inaakusang bisexual. Kung sino man yung pumatol na yon, bisexual na rin yun. Kaya pala itong mga to hindi na i-issue sa mga relationship sa mga lalaki. Yung pala iba pala ang trip ng mga to, mga kaplastik. Base sa comment ng mga netizens, mga kaplastik, my mind while reading, naglalaro lang naman pala sila. Holding hands. Ito yung laman ng ampaw, yung mahiwagang brilyante. Ang brilyante ng triangle, mga kaplastik. Para na-figure out kasi ng netizens kung ano yung reaction o ano yung tsura ng ampaw Literal na 5-star yung dating Yung isa nagda-drive in na parang cowboy habang yung isa ganun na ganun. Alam mo na o ano yung pinipigure out ni Sian Gaza mga kaplastik. Just me. Ewan ko kung bakit nyo tinatangkilik yung mga ganitong klaseng artista sa Pilipinas. Bakit kayo humahanga sa mga ganitong tao? Kaya takot na takot sila na lumabas yung o mag-leak o magkaroon ng breach yung photo na yon.
Kaya ang pinag-initan nila yung driver nila, na pobreng driver, mga kaplastic. Sabi nga nila ito daw yung nasa loob ng ampaw. Nakalbo na. Pero ito yung malupit na figure out ng isang netizens kung ano yung tsura ng ampaw. Kung ano yung nilalaman ng brilyante ng tubig, brilyante ng araw, ng apoy, at brilyante ng hangin. Patawarin kayo. Ito yung reply comment ng mga tao Yung gagawa-gawa kayo ng kalokohan sa buhay nyo, tapos takot kayong malik yung mga photos. Alam na nga ni Sian Gasa yung nangyari. Kalat na yung kababuyan ng tatlong nilalang na to. Bakit kasi sa dinami-daming pagtataguan, sa ampaw pa, mga kaplastik? So this was the image na laman yung ampaw. I'm not kink shaming, I'm kink wondering. Diba? Nakakaawa talaga tong tatlong to pag lumabas yung leak photo na yun. Sigurado sikat to sa mga site Once na makumalat to sa mga site, sa mga illegal site, mga kaplastik, especially sa Twitter, habang buhay na nilang dadalhin yan hanggang magkaroon sila ng pamilya. Dumidik ride. So ito yung balita, mga kaplastik. Saan na kaya yung balita? Ang brilyante, ang mahiwagang brilyante, mga kaplastik. Ito yung naturang statement ng isang lalaki na binugbog nila, mga kaplastik. Panoorin natin. Pagbaba po ng gamit. Pagbaba po ng gamit. Ilapaw ko nilang hinawakan. Tapos binugbog agad ako doon sa loob. Tapos nung binugbog ko sa loob, dami po nila ginawa sa akin. Anahan po nila ako. Pero makaawa po ako. Kahit na ko siya, binugbog pa rin ako. Makaawa pa nila. Tapos nung nakaupo na ako sa upuan, pinapamin sa akin yung isa. Hindi ko mamin kasi wala man sa akin. Titirahin na naman ako. Ilang beses ako tumumba sa upuan. Kahit anong makahawa ko, wala lang kanila. Tapos yung paalis si Mami Michelle sa ibang lugar, may petsa. Mga 6 ng umaga, 17. Tinuloy-tuloy pa rin yung pagbubog sa akin ng mga bodyguard niya. Makasama ko yun sa trabaho sila. Hindi po sila nakawa sa akin. Tapos, si naman, andun siya. Sinapak niya, sinampal niya ako, tapos minatukan niya ako ilang beses. Yun yung Actually, pag binatukan ka, wala naman yan, marka ng mga pasa, pero yung emotional niya makikita nyo sa kanya. Palagay mo ba mag-iimbento lang ng kwento ang isang tao? Sisirain ba niya yung mga sikat na artista? Kung mag-iimbento lang siya, kung alam niya sa sarili niya na pwede siya makulong sa kwento na yun. Pwede siya makasuhan ng libel kung talagang mali ang mga aligasyon niya. At saka it was January 17 pa nangyari. So hilom na yung mga sugat. Tapos kine-question nila wala daw sugat. Natural, maghihilom yun. Anong araw na ngayon? Enero 29 na. So may higit 1 linggo na po ang nakakalipas bago siya nagreklamo. Magdadalawang linggo na nga Natural, lahat ng mga pasaan niya sa katawan nawala na.
Maganda sana, mainam sana kung pinicturean na lang sana ng mga kamag-anak niya yung mga galos niya. Na kahit na humilom man yan, meron pa rin siyang credible evidence na may papakita sa NBI, mga kaplastik. Natural, dito papaniwalaan eh. Yan ang nakakalungkot. Kapag hindi ka, kapag ganito lang na tao magre-reklamo, tas ang kalaban mo, mga sikat na tao, ay hindi talaga paniniwalaan yan. Siya pa mababash, mga kaplastik. Diba? Ganon kahirap yung ma-torture ka ng isang tao. Pati siya, binatukan ako. Tapos noon, binugbugan naman ako ng mga bodyguard niya. Gusto ko umihi, hindi ako pinapaihi. Sabi sa akin, sige, umihi ka dyan. Tapos inamin mo. Pero, Grabe, no? Pinapainom daw sa kanya. tapos nung napukasan, dumating yung Michelle Lee, mga 18. Tapos nung napukasan, dumating yung Michelle Lee, mga 18. Pinarusahan niya ako. Opo. Pinarusahan niya ako, binubaran niya ako. Binuhusan niya ako ng alcohol sa katawan, tapos isprayan niya ako. Natanong ko siya, ma'am, ano po gagawin natin? Sabi niya, maglalaro tayo. Sabi sa akin. Sabi ko, ma'am, ano po yun? Sabi niya, basta pagubad niya sa akin, wala akong damit. Yung ispray niya, pinangatulog ko, ispray niya yung mata ko, tapos pinaganyan ng dalang dalirit niya. Demonyo, no? Noon, nawakan niya ang kamay ko. Pinasok niya sa dalawang dito niya saka dito. Tapos yung kamay ko, idiniin sa leeg niya. Inuhugot ko pa na hindi lumikit. Inano lang yung leeg niya. Sabi niya akin kasi gusto mong laro. Sabi niya sa akin. Tapos yung Parang pinapaforce siya na saktan siya ng isang model o saktan niya yung model. Tapos pinapalabas niya na laro lang daw. Matindi. May pagka-psychopathic pala yung model na yun na tinutukoy dun sa blind item ni Sian Gasa. Halata naman sa itsura, mga kaplastik eh. Parang may mga psychopathic. Itsura pa lang eh. Kasi tingnan mo naman yung mga itsuran to. Parang yan yung mga napapanood mo sa mga illegal site eh. Yung nag-KFC, mga kaplastik. Eh, may balita rito. Panoorin natin kung ano yung headline na yan. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Inirereklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong bituin actress na si Michelle D, 2 bodyguard at 2 member ng PNP. Kwento ng complainant, noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang persang iniakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw na umunoy kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Kinausap ako ng pulis, nasa iyo ba talaga? Sabi ko, wala po sir. Sabi ko, Sa condo unit, kinulong daw siya ng 3 araw habang paulit-ulit na binubugbog ng 2 bodyguard ni D. bigla pa kong hinatak ng 2 bodyguard. Tapos yun, nagbubugbog nila ako sa loob. Sinisipa ako, suntok, kahit sa gilid ng CR. Si D, kasama raw sa gumulpi sa kanya. Binubog ka muna ni... Michelle, Sino Michelle? Michelle D. Paano ka niya binubog? Pinatayo ako niya, tapos sinikurahan ako, sabi niya, akin na. Sabi niya, sa akin, para matapos ang ano natin, usapan, akin na yun. Tapos sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko, wala, titirahin na naman niya ako. Binugaan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. Demonyo talagang nilalang, no? Hinawakan niya dito, tinusok mata ko ng 2 dalirit niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Pero giit ni Totoy, wala sa kanya ang hinahanap na larawan. Lumapit sa akin si Ma'am Rian. Sabi Ma'am Rian sa akin, ibigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, ma'am, wala po. Wala akong maibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto,
Bakit niya nila pinopopors yung tao na wala naman talaga? At balita ko nga sa latest news ng 24 oras, hinalughog daw yung bahay ng mga bodyguard di umano ng mga model na to. Yung probinsya kung san man nakatirang probinsya itong si alias Totoy. Pinipilit pa rin nilang hanapin yung bagay na wala naman talaga. So sino ang may responsibilidad na nakakuha ng ampaw na yon? Malay natin kung sino yung kumuha. Di natin alam, baka may mga kasamaan siya, kabarkada niya na nakakuha nun. Balak silang sirain in the future. Diba? Pwedeng ganun. Dapat ni-review nila yung CCTV kung mayroon mang patunay na lumabas-masok itong si alias Totoy sa kanilang kwarto. At para mapatunayan yung aligasyon ni alias Totoy, ay kailangan i-review nyo talaga yung CCTV na patunay na binubugbog siya ng mga bouncer o bodyguard ng mga modelong hinayupak na to, mga kaplastik. Kasi napakadelikado pala itong mga artistang to. Diba? Bukod sa pervert na sila, napakaano pala nila, no? Sadista. Nagawa nila yon sa isang driver lang. Halata naman sa itsura, mga kaplastik eh. Maganda lang sa itsura, pero nuknukan ng kademonyohan sa loob. At naniniwala akong walang laban to si alias Totoy sa kasong ito, mga kaplastik, dahil maging ang network na to na humahawak sa mga yan ay parang pumapanig sa kanila. At mawawalan ng saysay ang pagsampa ng kaso ni alias Totoy. Dahil matibay ang kanilang paninindigan na sila ay walang kinalaman sa mga nangyari. Yan ba ang mga iniidolo ninyo, mga kaplastik? Na ina-idolize ninyo na artista? Hindi ko sa nilalahat yung mga artista dito sa Pilipinas ha. May mga talagang toxic na mga artista dyan. Na feeling empowered na sila. Kung nagagawa niya yan sa mga driver, paano pa kaya sa mga fans niya? Sipin niyo yun. Nakakadiri nga sila eh. Naghihimuran sila. Diba? Ngayon, gagawa-gawa kayo ng kalokohan, hindi nyo kayang panindigan. Na kapag nag-leak yung kanilang mga larawang kababuyan, takot na takot silang kumalat. Dahil pagpipestahan sila ng bash eh. Pagpipestahan talaga sila ng mga netizens talaga, pag nanasahan silang tatlo eh. Dahil wala na eh, wala nang kakwenta-kwentang nila lang yan pag na kumalat yung larawan na yun. Kung gaano sila kababoy na tao. May narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na katapusan nila ako. Katapusan buhay ko. Diba? Kakaawa. Kaya tumalon ako. Sa So palalabasin nila yan kapag if ever na mapatay nila itong si alias Totoy. Palalabasin nila na mayroong nangyaring foul play sa loob ng kondo at baka palabasin nila na magnanakaw itong si alias Totoy. Kayang-kaya nilang baliktarin ang kwento. Dahil kasino lang naman itong si alias Totoy. Lamok lang sa kanila yan. Kayang-kaya nilang baliktarin ang kwento. At sila ang paniniwalaan dahil malalaki ang followers nila sa social media accounts. Tsaka
Napaka-strong ang trust ng network sa kanila. Dahil yung isa sa kanila kasalukuyang nasa isang teleserye na kung saan nasa brilyante ng ampaw siya. Yung nilalaman ng ampaw ay nilalaro nila yung mga brilyante nila. Ang pagtalong ko pa pag-dive ko ng 39 floor sa bintana sa kusina, basta't nag-dive lang ako. 25 floor, sabi ng guard. Opo, may nawakan pa ako na lubid. Nung nakawag po ko sa lubid, bukas pa yung 25 floor, nakapasok po ko sa may kwarto, may kusina ng mga babae. Parang kulit siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon ano, yung OIC. Tapos yung bodyguard niya. Yung dinampot ulit ako, inakit ako sa taas ulit. Noong January 19, dinala raw siya ni na Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng qualified theft. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. Sabi sa akin, bukuan mo ang kamay mo. Hinanyang ko sir yung kamay ko. Hinampas siya bigla ng parang sa arnis. Yung parang ano siya, kuwaya. Bigla ito sir. Actually, pwedeng kasuhan yung taong yun eh. Alam mo, tinorture ka pa rin dun sa presinto. So talagang talagang desidido na nilang patayin tong taong to. Sipin mo yun mga ka-plastic. Kung nagagawa nila yan sa isang driver, makakaya nilang gawin yun sa mga kaaway nila sa personal na buhay. Nakakatakot pala itong tatlong nilalang na ito, no? May sindikato palang binubuo to. May gang. Pero mo dahil lang sa ampaw, kayang pumatay ng isang tao na wala namang alam. Di ba? Eh, wala nga silang nakita sa taong yan eh. Di pa nila pinakawalan. Binugbog pa nila. Yan ba ang iniidolo ninyo mga ka-plastic? Na ina-idolize ninyo yung ganitong tao? Mula, mabasa agad ng dugo. Tapos paglabas niya, isa naman medyo mataba na mababa na pulis. Pagpasok niya, nakachinilas lang kasi ako eh. Paka niya pa ako, didi niya. Oo, parang kumbat. Noong January Sadista. 22, nakalabas daw siya ng police station, makarang i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong inihain laban sa kanya. Kanina, ipinakita sa amin ni alias Totoy ang mga sugat na kanyang tinamo na resulta umano ng ginawang pananakit sa kanya. We took recognition of the case kasi may timbang. Una, yung he was detained for 3 days. Tapos, physically, sinaktan siya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Kasama rin sa kanyang inireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panlilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, tininumpaan niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant. Pero giit nila, wala raw insidente ng illegal detention dahil si alias Totoy daw ay residente rin ng kondo bilang driver ni Ramos. Paano naging di yan nakulong yung si alias Totoy? Eh dinala nga nila sa presinto, di ba? Ilang araw din nakakulong. Paano sinabi nilang ganun? As far as the client is concerned, there's no incident of illegal detention. As Mr. Blanc was a resident of the condo being the driver of Rian. Eh ang kwento nga ni alias Totoy, dinala nila noong January 19 sa presinto. So ibig sabihin nakulong yung tao. At ngayon lang nakapag-file ng reklamo. So maybe mga 3 o 4 na araw siyang nakulong. Dahil walang mapatunay na prima facie evidence. Kasi illegal detention ang mangyayari yan pag lumampas yan ng 1 araw. Within 24 hours wala kayong may pakita o may file na kaso,
sa inaakusahang tao, pwedeng kasuhan ng illegal detention yan. So wala namang warrant eh. Paano sinabi nilang hindi nakulong? Sabi yan ni Attorney Maggie, na abogado ni Rian, tsaka ni Michelle D. Doon pa lang napakasinungaling na ng abogado nila. Ang huli raw insidente ng kanyang mga kliyente kay alias Totoy ay no maghain si D ng kasong kriminal para sa qualified theft laban kay alias Totoy at nagsauli pa raw siya ng ilang gamit kay D. Wala raw maisip na ibang dahilan sina Ramos at D sa reklamo ni alias Totoy kundi para makaganti sa kanila sa qualified theft case. As of the moment, we do not have a copy of the complaint yet. So we have to get a copy of the complaint first before we can answer all the allegations against our client. The last incident that he had with the driver of Rian is during the time na nag-file siya ng qualified theft. There were medical certificates before the arrest and meron din namang mugshots na wala namang nakita doon sa if there were the allegations of physical injury. Sinusubukan pa namin makuha ang Talagang pinagtatakpan pa nila, no? Natural, yung bugbog, hindi naman na totally na talagang makikita yung visible sa mata. 'Di ba? Meron kasing damages o injury na hindi nakikita ng mata, mga ka-plastic. So natural, hindi nyo talaga makikita ng signs ng nabugbog siya dahil it was January 17 pa nangyari yun. Ano na ngayon? January 29 na. Natural, maghihilom na yung mga injury niya. Diba? Ang maganda na lang talagang solusyon dyan, i-review yung mga CCTV sa bawat daanan ng kondo na nagpapatunay nandun sila. Parang yan yung kaso na nangyari kay kay Bong Navarro. Ang iba naman ng kaso kay Bong Navarro, siya naman pumunta siya sa kondo, nagdala ng foods, tas pinagbubugbog ng mga tropa ni nakalimutan ko yung pangalan ng babaeng yun na nakasuhan din yun eh. Nakapag-counter affidavit din kasi si Bong Navarro nun, kaya nakulong din yun. Diba? Modelo rin yun, mga ka-plastic. Karamihan talaga sa mga modelo, mga tarantadong nila lang. Talagang hindi mo alam kung gumagamit. Diba? Allegedly na gumagamit. Kasi hindi naman gawain yan ng matinong babae. Maski sila nga eh. Diba? Binugbog niya. Binuhusan pa ng alcohol at winisikan sa mata. Tapos pinapopors niya itong si alias Totoy na sakalin siya para nga naman may ebidensya na nanlaban daw. Mabuti na lamang itong si alias Totoy di niya ginawa. Di bali nang masaktan ka, wag mo lang saktan tong mga demonyong to. Dahil pwede kang i-counter niyan na ang idedepensa nila, nanlaban yan eh. Inaway ako niyan eh. Yan ang mangyayari nun, mga ka-plastic. So hanggang ngayon, gumugulong pa rin ang kaso about dito. Dahil sa brilyante ng ampaw na kung saan yung larawan na nagpapatunay na may brilyante sa loob. Kinakalikot nila ang mga brilyante nila. 3 sila. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Naaawa ako dun sa alias Totoy kasi parang mauuwi lang sa wala yung kaso. Dahil yung kaaway nila napakalaking tao. Di nila kaya. At dahil nasa Pilipinas tayo, ang most priority ng mga korte ng justice system ay ang mga makapangyarihan at kagaya nila Rian Ramos at Michelle D. At saka yung isa pang model na inaakusahan, mga ka-plastic. Hayaan mo na lang ang Diyos na umusga sa kanila in the future.
May karma naman mga kaplastik. Makikita nyo naman yun Darating ang panahon na may matinding mangyayari sa kanilang tatlo. At maniwala ka sa akin, alias Totoy, mangyayari yun. Kalaunan, malalaos din tong mga hindorotot na to. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.